pagpapadala ng pera. Sa pagpapadala ng pera, dyan po tayo kikita. Okay? Dealer to dealer or e-cash to e-cash. Meaning, pwede po magpadala ang isang e-cash o isang dealer papunta sa isang dealer din po. Automatic may system charge na 25 pesos. Bakit po? Kasi po, gagamitin po ng dealer ang system, kaya hihingan siya ng system ng 25 pesos na charge. Ang kagandahan po nito, once na ginamit ng dealer, yung remittance na yan, any amount in currency, 25 pesos lang po ang sisingling sa kanya. At the same time, maximum 40,000 per transaction po. Mag-sample po tayo kung ano ang ibig sabihin niyan. Kung meron pong dealer sa abroad at magpapadala po siya ng 1,000 dito sa Pilipinas, automatic, ang charge lang po, 25 pesos. Imagine niyo, from abroad, nagpadala siya ng 1,000 papunta sa Pilipinas, 25 pesos lang po. Kung $2,000 yan, 25 pesos lang din po. What if kung wala naman kayong kamag-anak? Siyempre, kikita kayo dito sa pamagitan ng service charge. Plus, additional 10 up to 30 pesos na outright income nyo po. Papaano po yan? Meron kayong kaibigan, hindi dealer, pumunta sa inyo, papunta sa ibang dealer, yung ipapadala niya. For example, yung kaibigan nyo magpapadala ng 1,000, pumunta sa inyo dahil gagamitin nyo yung system, kukuha na kayo ng system ng 25 pesos. At the same time, hihingi kayo ng service charge once na na-accomplish yung remittance. Ang sisingilin nyo sa kanya, 1,055. Ang mawawala sa e-cash nyo na pondo is 1,025. Pero ang magiging cash on hand nyo is 1,055. Okay? Habang nawawala ang laman dun sa e-cash na pondo nyo, nagkakaroon naman kayo ng tinatawag na cash on hand, yung pera na hawak-hawak nyo. Assuming nyo na lang meron kayong 30 pesos na service charge sa remittance, sa loob ng isang araw, meron kayong 10 transaction, kikita kayo ng 300 pesos per day. Sa loob ng isang buwan, meron kayong 9,000 per month. Okay? Sa bills payment po, paano ang kitaan? Dahil dealer ka na, pag ginamit mo yung system, matcha-charge ka ng 10 piso. Meralco, Smart Bro, PLDT, other bills payment na transaction. Service charge, paano tayo kikita? Pwede nyo kumita ng 10 to 15 pesos kada service charge. Paano yan? Kung ikaw may kaibigan o dealer pumunta sa iyo, gagamitin yung system mo at magbabayad siya ng Meralco, meron siyang 1,000 na babayaran sa Meralco, gagamitin mo yung system, kakatasan ka ng system na 10 piso, at the same time, hihingihan mo siya ng system charge na, na service charge na 15 pesos. So, magiging cash on hand mo is 1,025. Ang mawawala sa e-cash pondo mo is 1,010. Pero magiging cash on hand mo is 1,025. Kasama na dun yung service charge mo. Assuming na lang meron kang 15 na service charge. Araw-araw meron kang 10 transaction. Meron kang 150 na kinikita. Sa loob ng isang buwan meron kang 4,500. Pero, meron lamang pong limitasyon ang bills payment. Hanggang 10 transaction lamang po siya per day. Bakit po? Kasi po, ang merong unlimited na bills payment lamang po na pinapayagan ng GPRS ay yung pong mga nag-franchise po ng 1.2 million. Dahil ito pong business na to ay pang personal lamang at para sa inyo lamang po, binigyan po tayo ng limitation na hanggang 10 lamang araw-araw. Okay? Ito po ang sample ng bills payment receipt kung saan pwede nyo pong itong isulat itong reference number na to sa likod po ng Meralco bill nila. At the same time, itong transaction date at oras po ng pagbabayad nila. Next, ticketing income projection. Paano pa tayo kikita? Kung ikaw ang dealer, ginamit mo ang system, kukuha na ka ng system charge na 200 kapag nag-local ticket ka, pag international 500. Ang kagandahan nito, lahat ng eroplano pwede mong i-ticket o pwede kang mag-book sa lahat ng eroplano. Paano ka kikita? Sa pamamagitan ng markup or service charge. Sa local tickets, pwede kang magdagdag ng 150 to 300 pesos. Assuming mo na lang meron kang 20 tickets sa loob na isang buwan, pwede kang kumita ng 6,000 per month. Kung international ticket naman, pwede kang kumita ng 750 hanggang 1,200 nakita. Kung meron kang 20 tickets, so meron kang 24,000 per month na income. Ayan po ang sample ng airline receipt. Kung saan nandiyan na po lahat ng itinerary niya, pwede nyo po siyang i-edit kung saan pwede nyo pong idagdag yung pong service charge or admin fee na sinasabi. Okay. Earn more from your loading business. Ano po ito? Unified loading system kung saan gagamit ka lamang ng one SIM all networks. Kung wala ka naman cellphone, pwede mo gamitin ang web loading system or online through internet. Direct sales.
Ang direct sales po, ito po yung sinasabi na pwede mo pong ibenta sa ibang tao. Ano po yung ibebenta nyo? Ang ibebenta nyo po ay ito po, business opportunity to other people. Magkakaroon po sila ng business sa pamamagitan ng binebenta nyo po. Ano po yung ibebenta nyo? Nung sumali po kayo sa GPRS na global dealer, binigyan po kayo ng 65 peraso na RIC. Ang RIC po ay ang retailer card. Ito po yung ginagamit ng isang tao para pwede po siyang mag-loading business. Ito mo retailer card na po ito ay activation fee lamang. So wala pa po siyang load. Pag yan po ay naibenta nyo sa 65 na tao sa halagang 300, babalik na kagad sa inyo ang inyong pinuhunan na 14,998. Kasi po ang total po niyan is 19,500 yan 65 peraso. Kumita na po kayo ng 4,500. Okay, ito po yung traditional loading system kung saan ito po yung kasalukuyan nangyayari sa mga store o sa mga tindahan. May Smart, Globe, Sun. May tigit-tigisa po silang load wallet. Sa tatlong cellphone, meron po silang 1,500 load wallet. Imagine niyo kung isang area lamang po ay malakas ang Smart, hindi na po gagana ang Globe at Sun. Kung malakas naman po sa isang area ang Globe, paano po ang kita ng Smart sa ng Sun? Okay? Samantalang dito po, sa retailer card, once na inactivate na isang user o na isang pinagbentahan nyo, gamit ang cellphone niya, inactivate sa GPRS, gamit yung one SIM card, one phone, kung ano yung ginagamit niyang kasalukuyan na SIM card, Smart man yan o Globe or Sun, pag na-activate, kahit ang load wallet lang yan is 500, kaya niya ng loadan ng Sun, Globe, ang Smart. Na ma-maximize niya po ang load wallet, kahit 500 lamang. Unlike po sa traditional, natetenga po ang load wallet ng ibang network dahil mahina sa lugar nila. Okay, paano kung may kita po yung retailer? Yung binentahan nyo po ng retailer card. So, pwede po siyang kumita ng 10 to 12% for every load wallet na nabebenta niya. Kung titignan natin ang per network na kitaan, imagine nila natin, i-assume na lang natin na tig to 12% po ang kitaan ng per network. So, meron po silang tig 60 pesos. I-assume na lang po natin yan na ang kitaan po ay tig to 12%. 180 times 30 days, yan po ang possible na kitain ng isang retailer nyo, 5,400. Assuming na lang na you get 12% po na total retail income. Computation for Smart, Globe, and Sun only. Imagine niyo kung gamit nyo lang po yung retailer card, lahat po ng percentage nasa inyo po. Kahit malakas ang Globe sa area nyo, kuha nyo rin po ang percentage ng Globe. So, na-accumulate nyo po ang lahat ng percentage kasi isang cellphone lang ang gamit nyo. Dealer income projection in retailer. Paano po kayo kikita? Kayo pong nagbenta. So, yan po ay nabenta nyo po. So, kikita po kayo dyan na every load consumed by your retailers. Paano po? Meron ka na ibenta na 65 na retailer card. Ngayon, niloload mo siya ng 500 araw-araw. So, ang lumalabas sa iyo araw-araw na load is 32,500 sa 65 na retailer mo. Sa loob ng 30 days, ang lalabas sa iyong load is 975,000. Kung saan kikita ka ng 2%. Yung 2% na yon is equivalent 19,500 per month. Imagine niyo na lang yung 65 retailers nyo nagpapaload sa inyo araw-araw na 500. Meron kayong 19,500. Assuming nyo na lang isang retailer na lang nagpapaload sa inyo na tig 1,000 naman, tigwa 1,000 everyday. Yung isang retailer. 1,000 times 30 days. So, 30,000. Yung 30,000 na yun yung 2% nyo. Kunin nyo po doon. Yun ang kita nyo. The more retailer, the bigger your earnings. Paano kung wala na akong retailer card? Isipin nyo. Makakakuha po kayo ulit sa opisina. Makakabili po kayo sa halagang 150 na lang po. Hindi na po siya 300. Kasi meron po siyang 50% discount. Okay. You already start the traditional plus franchising ng GPRS. Kung saan, sa small capital, kumikita na po kagad kayo. So, meron ho bang risk? Sa tingin ko po, wala pa ako nakikitang risk. Kung meron kayo napapansin, tingnan po natin sa mga susunod kung lalabas yung risk na hinahanap natin. Kasi po, ako po, wala pa po ako nakikitang risk. Okay. Idagdag na natin yung multi-level marketing. Ano bang multi-level marketing? Share mo lang yung business. Sa pag-share mo ng business, namumultiply yung kita mo. At the same time, nagkakaroon ka ng long-term income. Papaano yan? Okay. Gagawa po tayo ng system kung saan gagamitin na natin yung multi-level marketing or tinatawag nating networking. Pag-usapan natin paano tayo kikita sa pamamagitan ng direct referral incentives. Kailangan daw makabuo tayo ng left and right or binary. Okay? Kailangan meron tayong tao sa left
Kung saan once na tayo ang nakapagpasali sa kanya at sumali ang tao na yan, na kaibigan nyo, automatic bibigyan tayo ng company ng 1,000 as direct referral incentives. At the same time, meron tayong kakilala at inilagay natin sa right natin, syempre bibigyan tayo ng company ng 1,000 as direct referral incentives. So meron tayong kinita na 2,000. At the same time, nabuo natin ang left and right. Paano yan kung meron tayong kaibigan? Saan natin siya ilalagay? Meron tayong left and right. Either sa ilalim ni left or either sa ilalim ni right. Assuming na lang natin ilagay natin sa ilalim ni left ang isa nating kaibigan. Yung 1,000 na direct incentive sa iyo pa rin yan dahil ikaw ang nakapagpasali. 1,000 referral invites as many as you can. Kapag marami ka na mapasali, nag-direct mo, marami kang 1,000. Paano naman kung hindi naman ikaw nagpasali or indirect referral? Paano kakikita? Kung ikaw yan at meron ka napasali, ito ang direct referral mo. Kumita ka ng 1,000. Si direct referral mo nakapagpasali ng 2. So, hindi ikaw nakapagpasali, kundi yung direct referral mo. Kikita ka dyan ng 60. At lahat ng indirect mo, na hindi ikaw ang nagpasali, sila ang lahat nagpasali, magkakaroon ka lang ng 60 pesos. Okay? Magkakaroon ka ng 60 pesos from second generation down to your 10th generation. Magsisimula rito sa second generation mo, third generation hanggang 10th generation. Imaginein mo sa second generation, example, meron kang 30 sa second generation mo. Sabihin, 30 times 60. Sa third generation mo, example, meron kang 100. 100 times 60. Okay? Points pairing bonus. Anong ibig sabihin nito? Dahil nga nabuo mo yung left and right, nagkaroon ka ng tao sa left, nagkaroon ka ng tao sa right. Nakita ngayon ng system na meron kang left and right. Magkakaroon ka ng pairing bonus. Left, right. Magkakaroon ka ng 1,500 additional bonus. The same time, ganun din, yung left mo, kukuha din siya ng left and right niya. So, magkakaroon din siya ng 1,500. Yung si right mo, kukuha din siya ng left and right niya, kagaya ng ginawa mo, magkakaroon din siya ng 1,500. At ikaw naman magkakaroon din ng 3,000. Bakit? Kasi nabuo mo din yung left and right. Left and right. 1,500, 1,500. So, meron kang 3,000 na pairing. Okay? GC on pairing bonus. Di ba meron kang 1,500 na pairing bonus dapat? So, sa system, magiging 1,200 na lamang siya. Bakit magiging 1,200? Kasi, yung 300 will be placed to GC points. Kung saan yung GC points mo, yun yung magiging savings mo. Once na-accumulate mo na yung GC points mo, may katumbas yun ng mga gadgets at kung ano pa man na pwedeng tumumbas sa GC points mo. Okay, slow plan feasibility study.